So magandang araw mga idol, no? Quarterfinals na nga po, and finally nasa game 5 na ang Gilas Pilipinas at makakalaban nila ang kupunan ng Iran, no? Ngayong araw, hindi po basta-basta ang kupunan ng Iran. So check natin saglit yung naging game 4 kahapon kung paano nanalo ang Gilas Pilipinas. So yung naging first 5 ng Gilas ni Coach Tim Con ay yung first 5 po ng game 1 and game 2, which is si Chris Newsome, Justin Brawley, Junmar Fajardo, Calvin Obtana at Scotty Thompson. Ang ganda po ng naging movement, no, ng rhythm or yung momentum ng first 5 kahapon. First 2 points agad itong si Junmar Fajardo. Tapos sharpshooter pa, hindi sumasablay itong si Calvin Obtana. Tatlong tres po na sunod-sunod ng kanyang naigawa, no? Kaya naman nakapagtala agad siya ng 9 points agad-agad yun. Mabilisan lamang po yung kanyang ginawa. Very unexpected yun dahil hindi niya yung ginagawa doon sa mga huling naging laban. Talagang kakaiba ang pinakita ng Gilas Pilipinas doon. Nakita nyo rin kung paano din humataw itong si CJ Perez. Buzzer beater, no? 2 seconds na lang or 1 second na lang yata yung natitira doon, pero pumasok pa at talagang pasok na pasok po. Tapos nakita naman natin under 1 minute of time, pinalakas palalo ni Coach Tim Con ng kanyang depensa nang ipasok niya si Kuwame at si Japet Aguilar, no? Nakita nyo yung sistema. So kung ganito pa rin pong gagawin mamaya ni Coach Tim Con, malamang sa malamang may chance tayong manalo ngayong quarterfinals kontra naman sa kupunan ng Iran. So dapat matalo ito ng Gilas Pilipinas para mapatunayan talaga natin kung anong sistema ang nagiging effective sa mga laban, kasi biglang binago ni Coach Tim Con ng kanyang sistema. Nagkaroon nga po siya ng big adjustment, no? Ayon na rin sa mga report. Kaya naman nanalo ng easy win or laki ng puntos na lamang ng Gilas Pilipinas dito sa kupunan. So natapos nga po ang 4th quarter ng game, no? Ang naging score ng Gilas, no, 80. Ang kupunan naman ng Qatar ay 41. So 39 points ang ating nailamang dito nga po sa kupunan ng Qatar, which is talagang sobrang laki nito. Hindi ito nagawa ng Jordan sa kanilang mga huling naging kalaban. Tayo lang, Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, mas lumakas po ang Gilas ngayon. So, paano tatalunin? Paano ang gagawin ng Gilas Pilipinas para matalo ang kupunan ng Iran mamaya? Dapat po maiwasan yung mga turnover, no? May mga turnover pa rin, which is yun ang nagpapatalo sa Gilas Pilipinas dahil napupunta sa kalaban ng bola, which is nagiging mitya ng pagiging kagaroon nila ng puntos. So yun po, dapat yung mga sharpshooter natin i-maintain nila maging consistent po, lalo na itong si Calvin Obtana na talagang nagpakitang gilas nitong huling laban sa Qatar, no? Dapat yung mga tres niya ganun pa rin dapat ma-maintain niya. Si CJ Perez, napaka-agresibo, nagagamit niya na ng maayos ngayon ang kanyang bilis, ang kanyang likse, at meron din siyang tirang tres sa labas. Alam natin yan, nakikita natin yan. Ilang beses din gumawa ng tres si CJ Perez kahapon, 2 beses yata o 3 beses gumawa ng tres. Talagang nakakagulat po yun. So ang mangyayari po dito, quarterfinals, no, kapag nanalo ang Gilas Pilipinas dito, ay mag-move na tayo sa semifinals. So yun po yung pinakahihintay natin. So talagang may chance na tayo makakuha ng gold medal basta ma-maintain ng Gilas Pilipinas ang kanilang magandang chemistry at momentum. Titignan po natin yan at sigurado po ko hindi na babaguhin ni Coach Tim Con ang kanyang first 5 lineup, which is yun talaga yung naging effective nung first game, second game at yung pang game 4, no? At sa game 5 sigurado yan. Alam nyo naman itong Iran, Middle Eastern din yan, no? At talagang hindi po yan nalalayo ng performance sa kupunan ng Qatar. So malaki ang chance nating manalo dito. Dahil kung matatandaan po ninyo, itong kupunan po ng Iran, tinalo po ito ng Egypt at ng Cote d'Ivoire nitong FIBA World Cup 2023. So malaki ang chance natin dahil itong Egypt at yung Cote d'Ivoire ay alam naman natin hindi nalalayo sa Gilas Pilipinas yan. Basta i-maintain lang ng Gilas Pilipinas yung pagiging sharpshooter ng mga player natin tulad ni Calvin Obtana, si CJ Perez, sana maging ganun pa rin yung kanyang laruan, at yung mga turnovers iwasan po. So patuloy ko kayong i-update. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe, no? Mamaya po may live tayo, no? Alas 12 po ng tanghali. Maraming salamat po.